O ito, pakita natin tong hinihimok ni Amy Marcos, ang ating Department of Agriculture Secretary, na hulihin at kasuhan na ang mga agri-smuggler. Ayan, na alam naman natin, mainit na mainit sa mata natin yung mga agri-smugglers na yan. Kaya kailangan talaga na mag-focus ang gobyerno dyan. Ay nako, salamat po Leia Okada sa iyong napakabuting puso. So ayan mga bossing, atin pong pakinggan itong balitang ito o panawagan ni Madam Amy, kasi malapit din sa puso talaga ni Amy ang agrikultura. And alam naman natin na just recently ang gobyerno natin ay bumaba ang inflation rate at malaki po ang magiging effect niyan sa food security, yung inflation rate na yan. At nataon naman na meron na nga po tayong bagong Department of Agriculture Secretary na itinalaga ang presidente. So sabi ko nga maganda yun kasi somewhat mararamdaman na talaga natin na makakapag-focus na yung secretary doon sa kanyang trabaho. Sige, i-ano natin, i-play natin ito mga boss. Senadora Amy Marcos sa bagong Department of Agriculture Secretary na si Francisco Chu Laurel Jr. nahabulin ang mga smuggler sa Pilipinas na siya nagdudulot ng pagtaas sa presyo ng mapangunahing bilihin. Ayon sa Senadora, kailangan na ng pamahalaan na mag-file na kaagad ng mga kaso laban sa mga nagpapasok na illegal na produkto sa sektor ng agrikultura. Ipinagtataka rin niya na tila legal importers din ang mga smuggler kung saan sila pa ang nagdedeklara ng kakulangan sa mga pangunahing produkto. Yung number one talaga, hulihin yung mga smuggler. Pigilan na yung mga photo op at saka yung pagre-raid ng mga legal. Oy, teka, sino ba yung nagpo-photo op at saka nagre-raid ng mga legal? Di ba nung nakaraan si Romualdez yan? So itigil na daw yung photo op at saka yung paglalagay ng mga tarpaulin ng mga mukha nila sa mga sako ng bigas na nahuhulit pinamimigay unahin yung mga smugglers. Wag lang basta hulihin yung mga bigas. Hulihin yung may-ari ng kamalig, yung may-ari ng warehouse, yung may-ari ng kiskisan. Hulihin lahat yan. Magkakasapakat yan. Imposibleng nahuhuli natin yung bigas pero yung may-ari laging nakakatakas. Imposible naman yan. Sa laki ng warehouse niyan, I'm sure merong address yan sa barangay. I'm sure may barangay clearance yan. Kilala ng barangay yan. May picture yan. Ilabas ninyo yung mga mukha ng mga tumatakas na mga smuggler at mga hoarder na yan. Pwede ba magkaso na tayo at talagang hulihin yung smuggler ng puspusan? Kasi nakakalito na yung legal na importer, siya na rin yung smuggler, siya pa rin yung gag-i-inspection at nagdedeklara na may shortage. Inanunsyo ng DA sa pamagitan ni Senadora Villa sa budget deliberations noong nakaraang buwan na mayroon ng isang large-scale smuggler ng sibuyas ang naaresto ng mga otoridad. Sa kanyang pagharap sa Commission on Appointments, inihayag ni Secretary Laurel na biniberika pa at tinitingnan nila ang mga pangalan ng mga sangkot sa agricultural smuggling na binanggit sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inaasahan aniyang kasama kaya yon si yung Michael Madun sa mga ibinanggit sa kanya, no? Pero malay mo naman. Kasi syempre bago lang siya dyan, kakabanggit lang sa kanya, iniimbestigahan pa nila yan, and so far so good. May nakikita naman tayong resulta kaya paano natin yan? Papalakpakan natin yan. Simula ng kagawaran ang paghabol sa mga agri-smuggler pagpasok ng susunod na taon. I have a new intelligence unit for verifying everything. So maybe by first quarter next year we'll be moving already. Transparency is key, and basically everybody has to observe the rules, especially that I am here now as a public servant. Ang pinipili ng tatay ko, hindi kasi pwede mapahiya. So, hindi, yung mukha namin ay pinaka-importante. Sa kanyang maganda yung sinabi niya na kumbaga ayaw kong sirain ang pangalan ng tatay ko. Kaya gagawin ko lahat ng aking makakaya, lalong-lalo na ako'y wala ng koneksyon sa aking mga kumpanya, talagang makakapag-focus ako dito sa kagawaran ng agrikultura. Ay babantayan po namin yan, sir. Po sa pwesto, naniniwala si Secretary Laurel na digitalization at mahigpit na shipment inspection ang solusyon para masugpo ang korupsyon sa agriculture sector ng bansa. Umaasa naman ang mga mambabatas na sa ilalim pamumuno ng bagong kalihim
may masasample ng big-time smuggler sa bansa. Samantala, binigyan diin ni Senator Marcos na kapatid ni PBBM ang kahalagahan ng pagtulong sa mga lokal na magsasaka upang maging mas competitive. Kailangan umano na talaga mag-invest ng pamahalaan sa infrastruktura, sa agrikultura, lalo na't karamihan aniya sa mga ito, tulad sa ating mga irigasyon at dam ay luma na. Partikular na ang Angat Dam, Magat Dam at Pantabangan Dam. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Marcos na dapat taasan ng gobyerno ang lokal na produksyon upang hindi tayo umaasa sa mga inaangkat. Iniulat naman kahapon ng kagawaran ang inunusan na kauna-una ang Agricultural Machinery Design and Prototyping Center sa bansa na layo na magbigay ng abot-kaya at lokal na gawang kagamitan para sa ating mga magsasaka. May lawak na ang nasabing pasilidad na may lawak na 2,000 square meters. Oy, maganda to ha, maganda to. Kumbaga lahat ng mga magagaling nating mga inventor, lahat ng mga galing nating mga builders, lahat ng mga galing nating mga mechanical engineers at mga robotics, dito, pwede na lahat ng mga talento at mga galing nila, pwede na lang i-showcase dito. So, prototyping, ibig sabihin, yung pong mga kagamitan natin, di ba? Halimbawa, yung mga, sa ibang bansa kasi, yung kanilang tagahagis ng taga-spray ng fertilizer nakasakay na sa drone. Oo, so dito sa atin sa Pilipinas, pwede nilang pwede nilang i-imitate yan, pwede nilang gawan ng mga prototypes yan at depende doon sa ating mga requirements, depende sa landscape, depende sa lugar at sa kung ano yung crop. Maganda rito is yung ating mga magagaling na mga utak na mga inventor natin magagamit dito. Mahusay. Mahusay. Sana talagang tsaka ito ay in partnership with Korea. Alam naman natin na pagdating sa teknolohiya, talagang ang Korea ay kumbaga advanced na advanced. Peter na matatagpuan sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec sa Mundos, Nueva Ecija. Naniniwala si Secretary Laurel na ang naturang state-of-the-art na pasilidad na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay maaaring magbago sa pananaw sa produksyon ng kagamitang pang-agrikultura at sa mataas na antas ng engineering design at simulation software. Sinabi ni Chu Laurel na ang modernong pasilidad ay magsilbing puok para sa mga local manufacturer, agricultural engineers at mga mananaliksik mula sa mga institusyon tulad ng state colleges at universities upang maisalin ang kanilang malikhaing ideya sa... Alam mo, narinig ko na to ginagawa to sa Amerika mga bossing. Yung government ng Amerika nakikipag-partner with yung mga colleges, yung mga state universities, state colleges sa Amerika na yung mga IT people, yung mga estudyante, kanilang pinupondohan. Ganun yan mga bossing. Alam ko yung kumpanya namin may ganyang projects din. Parang maghahanap tayo or maghahanap tayo ng mga tao na may mga kakaibang inventions tapos pinupondohan ng gobyerno. So ito ang kagandahan dito sa itong bagong establishment na ito. Yung mga magagaling nating mga Pilipino dito. Kasi dito sa Pilipinas, ang daming magagaling, ang daming suggestion. Madaming ganyan sa Pilipinas. Pag may tinanong ka, laging may sagot. Laging may suggestion. Para yung ganito, laging may solusyon. At least this time, yung kanilang solusyon, hindi lang puro laway. Ayan, ilalagay yan dito, may showcase nila, and then, popondohan ng gobyerno kung talagang makakatulong sa atin, di ba? Mahusay, palakpakan natin to sana lang talaga matutukan ito kasi marami mga galing dito ng mga engineers natin na kinukuha yan sa Dubai, sa Abu Dhabi, kinukuha yung mga mahuhusay nating mga mechanical engineers. Alam mo, bilib na bilib sa atin yung mga pagdating sa body works. Meron akong kaibigan na magaling na latero dito sa Pilipinas, yung mga nag-aayos ng mga kopi-kopi ng sasakyan pag nababangga. Ang yaman na ngayon dahil sa Amerika, yun ang naging trabaho niya. Wala silang kaalam-alam sa ganung trabaho. Pero siya, ang ginagawa niya, pagka may mga wasak na mga sasakyan, binibili niya ng mura tapos inaayos niya sa backyard niya dahil nga mahusay siya
Pag naayos niya, papipinturahan niya, tapos mabibenta niya ng times 10. Diba, nabili lang niya ng mga $2,000, $3,000. So, mabibenta niya ng mga $15,000. Oh, ganun katindi. Kaya dito sa Pilipinas, bilib na bilib sila dun sa mga latero natin. Kaya nga tayo nilalayasan ng mga magagaling, sabi ni Marie Sandoval, kasi wala tayong proyekto dito sa Pilipinas, wala tayong mga programa. And ngayon, meron na ito. Kaya maganda ito. Kung talagang magtutuloy-tuloy ito at dadami pa to, magiging national ito, wala nang aalis na mga magagaling sa Pilipinas. Mapapakinabangan natin yung mismong mga talino natin. Napakahalagang makinarya, teknolohiya at kagamitan para sa agrikultura. Ang Korea Institute for Development Strategy at ang Korea Agricultural Machinery Industry Cooperative ay nagbigay suporta rin sa proyektong ito. Jerry Galicia, Ang palakpakan, napakaganda niyan. Kung matutuloy talaga yan, mahusay. Talagang yung ating mga kagamitan, kasi kailangan na talaga natin mag-upgrade. Kailangan na nating mag-upgrade talaga ng mga kagamitan. At maganda rin tong maging negosyo ng bansa natin. Kung halimbawa mayroon tayong magandang idea, tapos ipapapatent natin yung trademark, tapos yung design magagawa natin, pwede tayong magbenta ng mga equipments na ito sa mga karatig bansa ng mga pinagkukunan ng resources ay agrikultura. Good job dito sa project na to. And as I've said, masaya ako pag may mga nakikita akong mga ganitong promising na mga projects, kasi ito yung wala tayo dati.